Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal sa aming maasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makairal kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y kitungin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kaniyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak nagagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Huram, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit ka sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit?"
Bakit naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami? Nang mabalitaan ito ni Eliseo, ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Huram kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Parpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para kuminis?" Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po lahat. Umasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kamtin ang pagtubos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati, at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Serapta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongen sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman, pang taga-Syria, ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po kayang pakiramdam ng isang nakaranas kayo ng rejection o disown? Rejection, halimbawa po, halimbawa na lang po sa pag-propose ng project, nag-effort ka, lahat ginawa mo, pero hindi pa rin tinanggap. Parang useless lang ang pinaghirapan mo. Ano kayang pakiramdam? At ito po'y talaga'y nangyayari. Di naman po madalas, pero nangyayari po ito. Na ikaw ay rejected sa buong pamilya mo, na hindi ka tanggap. Ano kaya yung pakiramdam nito? Kaya't sa buhay po natin, at lahat po tayo ay subject for rejection. At naniniwala naman po ako na ang bawat isa po sa atin ay nakaranas ng rejection. Hindi man po sa pag-ibig o sa pagmamahal, hindi man po sa trabaho o sa iba't ibang uri ng aspeto ng buhay. At pag tayo nakaranas ng rejection, parang takot na tayong bumalik. Parang ayaw na natin mag-move on. Parang ayaw na natin magkaroon po ng second chance. Kasi nga, rejected na. Pero kung titingnan po natin sa buhay po natin, bilang pagtugon sa pagtawag ng ating Panginoon, tulad na lamang po sa unang pagbasa, na kung saan na tinuturing na pinamakalakas, pinakamakapangyarihan at hindi natatalo sa labanan, na si Haring Naaman, na kung saan siya po ay may kitongen. At bilang may kitongen, siyempre, makapangyarihan siya, lahat naman siguro nagagawa niya. Pinagpala siya ng Diyos At yung pagpapala ng Diyos sa kanya ay hindi dahil siya ay may kitong, kundi dahil sa pagiging tapat niya. Kaya nga gusto niyang gumaling at nagpunta siya sa Israel, sa hari ng Israel, pero he was rejected. At anong ginawa niya? May isang propeta na nagngangalang Eliseo sa bayang iyon. At pumunta siya at ang sabi sa kanya, para gumaling ang kanyang ketong, pumunta ka sa Ilog Jordan at ilublob mo ang iyong sarili ng 7 beses. Kung titingnan po natin, ang hari ay hindi dapat ganon na inuutusan. Pero dahil propeta,
Minsan sabihin po natin ang isang propeta talagang matalim magsalita. Kasi di niya namimili ng salitang gusto niyang sabihin. Kasi yung kanyang sinasabi ay base sa observation o base sa kanyang karanasan. Galit na galit nga si Naaman nung sinabing lulublob siya ng 7 beses sa ilog Jordan. At ano confession niya? Meron magagandang ilog sa Damasco. Bakit doon pa ako pupunta? May mga, sabi nga po natin, kung ano yung ayaw nating marinig, nasasaktan tayo, nagdi-defend tayo. Kahit naman alam naman po natin na yun ang tama. At dahil sa paggabay ng mga katulong na pag-isip-isip ni Aman, na gano'n ang kanyang ginawa. At ginawa nga po niya, lumubog siya ng 7 beses sa ilog Jordan. At pagkatapos noon, nawala ang ketong. Naging malinis siya, naging makinis. Kaya bumalik siya kay Propeta Elias na ang sinasabing ang totoong Diyos ay totoong galing sa Israelita. Galing sa mga Jewel. Kaya sa buhay po natin, kaya nga po ang Israelita ay piniling bayan ng ating Panginoon. Kung sino yung pinili, sila ang ayaw makinig. At ito ang halimbawa na ipinakita sa unang pagbasa. Tayo po sa buhay po natin, madalas, kahit alam naman po nating tama, ayaw pa nating pakinggan. At gumagawa pa tayo ng paraan para iiwas ang ating maling ginagawa. May mga selective hearing tayo. May mga selective hearing tayo kung anong dapat lang natin pakinggan, yun doon tayo. Hindi po ganon ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ganon ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, na kung ano yung gusto natin, katulad ni Naaman, may magandang ilog, ay hindi po pwede po yun. Hindi siya Diyos. Kaya nga sa buhay po natin, kung ano yung ayaw nating makinig, kung ano yung ayaw nating makita, yun ang nagbibigay ng daan sa atin para maging malaya tayo sa anumang uri ng buhay na meron tayo. Tulad din na, may sakit siya. Nawala ang kanyang sakit. 7 beses. Ano related dito? The 7 sacraments. Yung dumi na dapat linisin. At anong unang sakramento? Ang sakramento ng binyag. Kaya't sa buhay po natin, ito po'y paalaala na pag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos at sinusunod natin ang kanyang gusto para sa atin, ipagkakaloob ng higit pa sa ating inaakala sa ating buhay. Kaya nga po ay dapat kung saan kasama natin ang ating Panginoon, kung kasama natin, doon tayo dapat magsumikap. Dahil kasama natin ang Diyos. At ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Tulad na naman po sa ating Ebanghelyo na ang ating Panginoong Jesucristo na sinasabing walang kinikilalang, ano yung sinabi niya? Walang kinikilalang hari sa kanyang bayan. At ganun po ang nangyari. And He was rejected also. Kaya nga po sa buhay po natin, that's our identity bilang isang Kristiyano, na makaranas tayo ng rejection. Pero kahit tayo makaranas ng rejection, kasama pa rin natin ang Diyos. Pinili pa rin tayo ng Diyos. Kaya kung pinili tayo ng Diyos, magpasalamat tayo. Dahil sa kabila ng ating mga pagkukulang, pinipili pa rin niya tayo. Anong ibig sabihin? Simple, mahal niya tayo. At ayaw niya ang bawat isa po sa atin ay mapahamak. Sa ating Ebanghelyo, ipinapaalaala sa atin ng ating Panginoon. Kaya when you are rejected, you manage yourself. Huwag mong takasan. Like Jesus. Nagalit ba siya or what? Kundi na-manage na yung pag-alis niya. Walang reaction, tuloy lang. Bakit? Ipinapaalaala sa atin ng ating Panginoon. Nakasama natin siya. Kaya nga po sa buhay po natin, dapat maging maliwanag sa ating puso't kalooban na tayo every time na magdadasal, every time tayong sisimba, every time tayo may kahilingan sa ating Panginoon, kailangan pagsumikapan po natin
na sundin ito, anuman ang meron po tayo sa ating buhay. Sapagkat ang totoong pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, makakaranas ka talaga, sabihin po natin, ng sacrifices and suffering. Hindi po pwede pag sumunod ka sa kalooban ng ating Panginoon, yun na yung gusto mo. Hindi po ganon. Dahil bilang isang Kristiyano, para ka nga may dala ng krus na mabigat. Pero pag ikinarating mo na yung krus na yon, na itatayo mo, yun ang magbibigay sa iyo ng laya. Kaya that's why sa tulong po ng ating pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, lagi po nating iisipin na mas makapangyarihan siya kaysa ating mga iniisip sa buhay. Mahalaga tayo sa Kanya at yung pagpapahalaga niya, kailangan magsakripisyo tayo. Kung walang sakripisyo and suffering sa pagsunod sa Kanya, hindi magiging makabuluhan ang ating paglalakbay sa buhay sa ibabaw ng mundong ito. So, ibig sabihin, mas magiging makulay, mas magiging matatag, mas magiging matapang, sapagkat ito ang kabuluhan ng buhay na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin sa Kanya, sa ating pagsunod sa Kanya, kung naranasan natin ito, pasalamat tayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinaminas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malibereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagupilit na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong pagkalilan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ng kapayapaan. Ang lahat po'y magsiluhod. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig
ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Jesu Manis Vitatonum Patris, Jesu Fons Vitae Fons Vitae Aquae, Cimus et potus noster, Cimus et potus noster, in itinere anumus Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan. Sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ipagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas. Turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at na Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo na po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring ingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa, naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang March 14 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ikaapat, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, pinagbibigay alam po sa lahat ng tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat sa ibabang palapag ng belfry o kampanaryo. Ika-anim, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy may paggagawad ng langis
ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspanan. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Simula March 23, sa tulong ng Blessed Diagnostics Laboratory at PhilHealth Jacob, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test, kabilang ang blood sugar, kolesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Miss Bernadette. Dahil lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po ay sama-sama sa pang-umagang panalangin. Inaayahan ko po tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan na batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Kay dakila mo, O Diyos, amang walang hangganan. Ang lahat ng liwanag, ikaw ang pinagmulan. Darating sa daigdig, yaring bukang liwayway. Tanda ng pag-ibig mo na walang katapusan. Ikaw, O Kristo, ang tunay naming araw. Kaloob mo ay buhay sa katawan at isipan. Digdin mo ang dalangin kami iyong tulungan. Malayo sa masama at anumang kasalanan. O Espiritu Santo, sa amin ay manahan. Loob ay biglang lakas, gawing banal ang buhay. Maghapon ay harapin sa gawang kabutihan. Sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. Tayo po ay magsiupo. Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. Mahal ko ang iyong templo, O makapangyarihan Diyos. Nasasabik ang likod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Buhay na Diyos. Mahal ko ang iyong templo, O makapangyarihan Diyos. Nasasabik ang lingkod mo sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuring buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibon, balik mo. Layang-layang Maging ibon, layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Panginoon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Mapalad na masasabi sila ido'y tumatahan at palaging umaawit magpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasa ay masasabing mapalad din. Sila ang mga naghahangad na sa Siyon ay makarating.
Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pagulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Siyon, ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihan Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Handa siyang nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Mapalad na masasabi ang sa iyo'y magtiwala, hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas ng lahat ng bundok. Daragsa sa kanyang lahat ng bansa, ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halika kayo, umahan tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matanto tayong lumakad sa kanyang mga landas." Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsud ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halika kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halika kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Mawit sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang Panginoon ay papurihan itong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Panginoon ay dakila. Sa madla ay pahayag ang dakila niya ang gawa. Ang Panginoon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya ay dapat katakutan. Ang Diyos na sa libot ay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Nalilingit siya lagi ang dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. O ang Panginoon ay purihin ang lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo maghandog ng mga alay. Kung ang Panginoon ay dumating sa likas niyang kabanalan, umarap na manginginig sa lahat sa daigdigan. Ang Panginoon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sa libot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy, sa galak ay mag-awitan. Ang Panginoon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Umawit sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Tayo pa'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkup. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtiban ko sa inyo, kayo ay magiging bayang kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manlilinglang sa pamamagitan ng kasaningulingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po ay tumayo sa papuring awit ni Zacarias. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama, halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo, simula pa ng likhain ang mundo. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama, halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo, simula pa ng likhain ng mundo. Papuri kay Jesus na ating manunubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Binuksan niya para sa atin ang daan ng kaligtasan, ating hilingin sa Kanya. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Diyos ng awa, pinagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng binyag. Gawin mo kaming umunlad araw-araw na sa iyo'y tumutulad. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Ang aming gawang kabutihan nawa ngayon ay magbigay galak sa mga nangangailangan. Sa pagtulong sa kanila, ikaw nawa ang aming matagpuan. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Tulungan mo kaming gumawa ng mabuti, ng tama at ng totoo sa iyong paningin, at buong pusong ikaw ay laging hanapin. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Patawarin ang aming kasalanang labag sa pagkakaisa ng iyong angkan. Pag-isahin kami sa diwat kalooban. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14,
para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, panumbalikin mo kami sa iyo, at punuin ang aming isipan ng karunungan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po.